Nagka-phobia din yan dati sa dagat, sa laot. Na ano na siya, parang nanghina na si Mark. At nahihilo na siya, nagkarasukan na. So, kinakailangan namin umuwi kasi hindi pwedeng. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at ngayong araw dito pa rin tayo sa bahay. Siyempre, pahinga tayo lang. Alam niyo naman yung sitwasyon natin sa mga nakapanood ng nangyari sa atin. So, yan. Kaya kailangan talaga natin nasa bahay lang. Pahinga tayo. Sa lakad, kaunti lang lakad-lakad. Hindi naman kailangan na yun talagang katulad ng dati na malay nilalakad. So, bawal na yun. Kaya medyo limited yung galaw natin sa ngayon. At yun, dumating na yung yung hinihingi ko kay mama na gawaing walis ulit kasi naubos ko na yung nakaraan. So, hindi na ako pagdala kahapon kasi may nasikaso sila. Yan, nadala naman na yung So, umpisa natin mamaya. May pupunta lang ako kasi yun, nag-message sa akin yung kapatid ko na nag-aaral sa Daet at kailangan niya nung kulang sa tuition kasi alam niyo naman bakasyon na ngayon. Ang mga school ngayon is kinukuha na yung mga balance ng mga estudyante sa nila, sa mga tuition fee nila o anumang mga bayaran. So yan, papunta tayo ngayon ng tindahan para i-Gcash yung kulang niya. So may kulang siyang 2.5. So ang ginawa ko yung binigay ni Marcos na allowance natin. So dinagdagan ko na lang. Nanghiram mo kay mama. So nakakatuwa kasi sabi nga nila, God will provide lagi. Laging pag kailangan mo, laging bibigyan ka ng nasa taas kung ano man yung pangailangan mo. So kailangan mo lang maging maging matyaga sa pag-aantay kasi lagi naman yung binibigay. So nakakatuwa kasi iniisip ko kung saan ko kukunin yun, pero kahapon may dumating na pera kay mama na hindi namin din inaasahan. So yun, nagkapera si mama, nanghiram ako sa kanya. So utang natin yun kay mama. So mabayaran ko baka next month, mabayaran ko siya. So kailangan ko lang muna magtrabaho kasi wala tayong trabaho ngayon. Alam nyo naman, wala tayong pagkukunan. So kailangan natin magtrabaho ng ganyan. Kaya yan lang yung pinagkukunan natin. So sipag lang, sabi nga. So yun, at papunta akong tindahan ngayon para Gcash yun. So 2.5 yung kulang ng kapatid ko at dinagdagan ko na lang yung allowance na binigay ni Marcos. Nagharap mo kay mama nga. So pupunta tayo dun ngayon. Mamaya pagbalik ko saka natin gagawin yan. Medyo mainit lang guys. Napakaganda ng panahon, sobrang init. Hindi naman malayo dito ang tindahan, medyo malapit lang naman kaya lalakarin ko na lang. So, meron tayong pandong para hindi mainit. Pag tayo mainitan masyado. Arabo. Naging na tayo, Arabo na tayo. Ayan. Punta tayo doon kasi kailangan daw nila ng So, ngayon ay 26 ngayon. So, 28 yung due date nung sa kapatid ko yung bayaran niya. So kaya kailangan natin may padala ngayon para magpagbayad na siya. At para wala naman na siya problema sa bayaran. So yun naman sabi namin, kami bahala sa bayaran. Basta pumasok lang siya ng pumasok, mag-aaral lang siya ng mag-aaral. Yun lang naman ang kondisyon ko sa kanya. Mag-aaral lang siya at akong bahala doon sa kami bahala. Pagtutulungan namin kakapatid na makapagtapos siya. So yun. Tayo tindahan. Tayo center dito. Wala nga lang tao ngayon. Pero meron yata siguro sa loob. So yan guys, at na-Gcash na natin. Grabing init. Sobrang ganda ng panahon, sobrang init. So yan. Ang mga kabayan natin dyan na nasa Pilipinas o kung nasaan man kayo na medyo mainit, yun, lagi tayong magtubig para iwas tayo sa stroke kasi uso naman ngayon ng stroke gawa ng ganyan. Ganito ang panahon, sobrang init. So, yan, kailangan tayo magtubig-tubig lagi. Lalo yung mga lumalabas ng bahay, lagi nasa labas. So kailangan nyo laging minom ng tubig. Ako naman nasa loob ng bahay pero tutubig pa rin ako kasi kailangan ko talaga ng tubig gawa ng sa sitwasyon natin, saka bukod doon mainit din. So, yan. Andito tayo sa bahay ngayon. At magsasaing lang ako saglit pala kasi wala pa akong sinaing. So, magsasaing muna ako bago natin gagawin yung
ginagawa nating walis. Kita nyo naman yung taas nung naakyatan namin, lalo pag magtatabo ka ng tubig, aakyat ka pa dyan. Kaya kailangan talaga dito mag-provide ng jetmatic. So yung pag-ipon ng kusunod dyan, siguro ako nakadali din gawan pag nagtatabo, dalawang timba lagi yung buhat-buhat natin, aakyat dyan. So minsan nakakatatlong balik, 4 para mapuno yung drum, kasi yung balon namin is nandun pa sa baba dun. Sa likod ako, tinitingnan ko lang dito yung ano, kasi yan, nagbunga na daw yung avocado. May avocado dito, nagbunga na. Tsaka yung mga mangga nandun, may bunga na rin. Hindi lang siguro kita. Maliliit pa, halos gaganto pa yung bunga ng mangga. Pero siguro mga August yan, or mga June, July, ganyan, pwede na ulit yan anihin. So sa ngayon hindi pa, kasi maliliit pa. So ito ang avocado, siguro mga 2 buwan pwede na itong anihan. Pagod ka lang, init. Pasensya na kayo. Nakakatuwa yung mga lakad din ng Mark ngayon. Sobrang bago experience sa kanya yun, kasi doon sumasama sa laot. Nakasama naman dati sa amin sa laot si Mark. Dati nung naglalaot pa kami ni Papa. So sinama namin yan one time. Kaya kumbaga parang nagka-phobia din yan dati sa dagat, sa laot. Kasi sinama namin sa laot dati nung mga ano, alam niyo naman yung mga matatanda noon, may kasabihan yung mga matanda noon na pagbago ka lang sa dagat, bawal na bawal kang magturo, o kung ano mo makita mo na kakaiba, tingnan mo na lang. Ganun yung mga pamahiin ng mga matanda na mangingisda. So pag nasa laot ka, kung ano mo makita mo doon na kakaiba, tingnan mo na lang, o wag mo ituturo, wag mo babanggitin. So pag uwi mo na saka mo banggitin. Ganun nangyari kay Mark noon nung sinama namin siya. Nangangawil kami noon, namimingwit kami noon, tapos yun, nasa laot kami, pinakanlaot kami. May dumaan ng malaking isda sa ilalim ng bangka. So sa sobrang tuwa niya, sobrang excited at first time niya makita yung ganun. Binanggit niya, sabi niya, oh, laking isda ko dumaan sa ilalim ng bangka, sabi niya ganun. Doon, noong time na yun, pagka after noon, siguro mga 15 minutes lang, doon na ano na siya, parang nanghina na si Mark. At nahihilo na siya, nagkarasukan na. So kinakailangan namin umuwi, kasi hindi pwedeng, medyo malayo pa kasi yun, medyo malayo ang laot na pinuntahan namin. So kailangan namin umuwi para sa ganon hindi magtuloy-tuloy yung sama ng pakaramdam niya. So pagdating dito, nilagnat siya ng ilang araw, linggo yata siya nilagnat. At yun nga, sabi nga nung uso naman dito yung mga, kung tawagin mga santiguar, mga suob-suob na ganyan. So uso dito noon, at yun nga, yun yung nakita daw niya na malaking isda na ano, yung binanggit niya. So gano'n yung mga kasabi ng mga tanda noon. So hindi naman natin pwede ano, kasi kumbaga paniniwala nila yun kaya kumbaga tayo, wala namang masama kung papaniwalaan din natin kahit paano, o sasangayon natin sila, sabi nga gano'n. At yun yung unang laot nun ni Mark na talagang sobrang layo ng pinaganuhan niya. Kaya si Mark nakakatuwa na sumasama ulit siya sa laot na gano'n. Lagi ko siyang sinasama pamimingwit, pangawil sa ano lang, medyo malapit lang, kasi ako marunong ako ng magbangka, di motor, tsaka di sagwan, or kahit yung dilos, yung walang katig. So marunong ako niyan. Lahat ng ano sa ano, ng klase ng ano sa dagat, marunong naman tayo. Gawa na dyan naman tayo lumaki, dyan naman tayo halos nagkaedad sa dagat talaga, kasi yun yung hanap buhay nila Papa. So yun, kaya medyo kabisado natin yung ano. Kaya pagka minsan wala kaming pasok, or walang pasok si Mark at napunta yun sa bahay, madalas siya pumunta sa bahay, kasi bahay namin tabing dagat lang, tapos yung kanila siguro mga 5 or 6 na bahay lang pagitan namin. Napunta yan doon para matulog doon sa tabing dagat, magtambay. Kasi may sa tabing dagat meron kaming parang, alam niyo yun, parang katre, parang sahig-sahig na ginawa lang nung kapatid ko. So nasa ilalim siya ng puno, kasi may puno naman sa tabing dagat, yung mga talisay kung tawagin. Nandun lang siya, may latag siya, may ano siya doon na sahig. So pag uwi niya ng tanghali galang school, high school pa yan noon, uwi ng tanghali, pupunta yan sa bahay, may dalang plato, may pagkain. Doon na nagkakain. So kahit sobrang medyo malayo yung kanila, 6 na bahay yung pagitan,
sasandok lang ng kanin sa kanila, tapos pupunta sa bahay. Doon yan lagi, minsan, alam niya kasi hindi nawawala ng ulam doon, ng isda. Lagi kasi kami may ulam na isda. So, doon na siya nakakuha ng ulam. Minsan may dala siyang dilata. Tambay niya doon sa tabing dagat, tapos doon na siya nagkakain. Pagkakain yan doon, papay nga lang, mamaya tulog na yun doon hanggang sa hindi nakakapasok na ng first subject. Minsan nakakapasok naman pag yung nagigising, pero pag yung hindi nagising, yan, medyo ano na yan. Tulog, sarap na ng tulog yan doon. Minsan sa bangka, kasi may mga bangka noon na nasa tabing dagat lang iniiwan. So, alam niyo yung bubong-bubong nila na trapal. Minsan yung mga maglalaot, mga isda, is hindi na tinatanggal yon, nandun lang. So, katanghalian, masarap magtambay doon kasi nasisilungan ka. Minsan nandun yan si Mark na nakakatulog. Nakakatulog yan doon. Ako ganun din naman, nakakatulog din doon. Tapos minsan doon, pero yun talaga, tulugan talaga namin pagka walang pasok o kaya yung papahinga. Doon talaga yung tambayan namin. Kaya ginawa yung ano na yun, yung sa tabing dagat na yun. Pero wala na yun doon sa bahay namin. Kaya nyo, pag minsan nagawi ako doon, turo ko sa inyo yung dati naming bahay, kung saan kami dati nakatira. Tabing dagat lang siya. At talagang abot siya ng tubig. Yung silong namin is abot ng dagat pagka yung high tide. Pag umaalon, makita mo sa ilalim ng bahay namin yung alon kasi may silong kami noon. Nandun talaga yung ano niya, yung alon niya. Makita mo yung alon doon sa ilalim nung kasi ang ano namin, ang sahig namin, yung kawayan lang siya na hinati-hati, tapos ganoon lang siya. Ganun yung ano namin, kaya presko yung ano namin noon, yung sahig namin noon. Tapos yun, kita mo talaga yung alon na sa ilalim. Pwede ka nga makawil sa ilalim ng namin ng silong namin eh. Ganun yung bahay namin dati. At yun si Mark na talagang doon niya nagtatambay. Kaya ngayon nakakatuwa nga, nakikita ko siya gano'n na nasa laot ulit. Sabi ko nga, kung ako nga sana kasama, kahit paano kumbaga hindi ko alam yung klase ng pamamalakayan nila o pangingisda ng ibang lugar. Kasi bawat lugar naman may kanya-kanyang diskarte sa panguhuli ng isda at ng kung ano pang laman dagat. So, hindi ko alam kung anong diskarte nila. So, ayan guys, at pasensya na, nalobat yung cellphone natin kanina. At yun, nagkain na rin muna ako ng tanghalian. May dala naman si Kuya ditong ulam. So, nangi ako sa kabila ng ulam. Ang ulam dun is yung ubod ng niyog. Kasi may nagputol daw ng niyog doon, 3 puno ng niyog. So, kinuha ni Kuya yung ubod at siyang niluto. May ginataan, tapos may sardinas. So, yun yung ulam namin sa ngayon. At yung tapusin ko muna yung ginagawa ko. Gawin mo natin yung walis para kahit paano maging pera na. So, yan, kita-kits mamaya. At ayusin ko lang muna yun. So ayan guys, at medyo marami-rami na yung nagawa natin yan. Yan na siya. Tapos ito yung natin. Marami pa tayong gagawin na ito. Yan sa lamesa. So magmimerenda muna ako kasi kanina pa anong oras na, hapon na. So magmimerenda muna ako at yan, kita-kitsa lang sa sunod na vlog natin. Ngayon lang muna yung vlog natin at tapusin ko muna ito mamaya pagka merenda natin. So yan. Mag-iingat po kayo palagi at God bless.